Mapagpalang araw mga kapanalig ko kay Kristo. Ang inyong brother Nico Cruz po ito. Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, God is forever in control. Maya-maya ay pagnilay-nilayan po natin yung salita na yan. Kanino galing yan at bakit lagi kong binabanggit yan. At may konti tayong tribute sa napakagaling na tao na gumraduate na nung Miyerkules. Hindi ko babanggitin yung mga pangalan pero yung mga kabutihan niya babanggitin ko ng todo kasi private, very, very, very private person itong sa kanya ko narinig yung God is forever in control na talagang may enthusiasm, buhay na buhay at pinamuhay niya yung salita na yan na talagang mababanago sa kanya na matibay siyang disipulo ni Kristo na aking naobserbahan sa kanya for the last 12 years. Nagkakilala kami dito sa Canada 2010. Okay, so magdasal muna tayo mga kaparalig sa dasal ni Dr. Mike Murdock na about kay Jesus. Sinimulan natin dasalin sa episode 91. Today, episode 92 po tayo. Babanggitin din natin yung part 2. At merong mga scriptures sa Great is Thy Faithfulness. And then, mga binahagi ni Kuya Romy sa Happy to Serve. At iba pa na napakagandang pagnilay-nilay natin para makapagdagdag ng value sa ating buhay. Yes, to add value para gumaan ang ating buhay. Ito na po. Dear Jesus, I believe that you died for me and rose again on the third day. I confess I am a sinner. I need your love and forgiveness. Come into my heart. Forgive my sins. I receive your eternal life. Confirm your love by giving me peace, joy, and supernatural love for others. Amen. Great is thy faithfulness. Nasa scriptures po. Napaka-powerful po. Nasa Psalms 147 verse 3 hanggang 4. It says, God heals the brokenhearted and binds up their wounds. Their wounds. He counts the number of the stars. He calls them all by name. Dalawang quotation po sa Great is thy faithfulness for today. The God who made the permanent, hindi po ito yung letter P, ito po yung letter F, kalawakan. Who made the deepest sea, the God who put the stars in place, is the God who cares for me. Wow, amen. The God that cares for me. Ito po yung pangalawang quote. Great is thy faithfulness, mga kapanalig ko. Because God cares about us, we can leave our cares for Him. Pwede nating iwanan ang ating mga alalahanin sa Kanya. Kasi siya ay talagang nagmamalasakit, nagmamahal ng walang hanggan. So ulitin natin mga kapanalig. Because God cares about us, we can leave our cares with Him. Yan po ang napakagandang dalawang quotation at isang napaka-powerful na Psalms. Dumako na po tayo sa tribute natin sa isang taong doktor na napakabuti. Nabalitaan ko yung aming kaibigan na puti ay nag-email last night dahil gumraduate na ang aming kaibigan na doktor
pag paumanihin nyo mga kapanalig, hindi ko mababanggit ang pangalan kasi very very private si doktor. Ang edad niya, kung di po ako nagkakamali kasi nakilala ko siya, over 60 na po siya. So that was back 2010. So itong nagbalita sa akin ay siya ang nagpakilala sa doktor na yan. Magkaibigan sila, magkapitbahay. Sabi niya, baka hindi mo pa alam at pinapaalam ng anak niya, anak ng doktor na kaibigan natin ay gumraduate na kahapon, sabi niya. So last night yon, so Merkules. Siyempre, nagulantang ako dahil napaka-healthy rin itong doktor na ito. Very, 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 very positive na doktor ito. Noong 2019, nagkasabay pa kaming seminar sa isang financial expert sa Regina Public Library downtown, January 2020. Opo, January 2020 bago po mag-COVID. At nabasa niya rin ng todo-todo ang mga Napoleon Hill books at mentor niya si Dr. Wayne Dyer. Noong 2010, nag-cross ang aming landas sa summer. In-introduce nung nagbalita sa akin dahil nauna kong nakilala si Madam Kathleen na nag-introduce sa akin sa doktor na ito sa isang kaibigan kong matalik din hanggang ngayon ay very healthy na si Glenn Duby, na ako'y naglilinis ng bakuran dahil inaantay ko pa ang aking permanent residence nung panahon na yun. So legally hindi pa ako pwedeng mag part-time kaya nagbo-volunteer ako nung makilala ko si Big Daddy John Datitian na kaibigan ni Glenn Duby, na aking naging kaibigang matalik, at si Big Daddy John Datitian ay kinuha na ni Lord noong November 30, 2018. So nung ipakilala sa akin ni Glenn Duby si Kathleen, naglinis kami ng kanilang alulod sa kanyang bakuran kasi nasabi ni Glenn na ako'y nagbo-volunteer sa Mennonite Central Committee thrift store dahil may day off akong 4 na araw, Monday to Thursday. Napadpad ako sa weekend shift, 12 hours a day, stats converted to 40 hours kasi 12 times 3 equals 36, pero dahil pumapasok kami ng Sunday 12 hours, Monday, Saturday, Sunday ay equals 40 hours yan. So nung nakilala ko nga si Glenn Duby, sabi niya, itong si Nick, sabi kay Kathleen, ay nagbo-volunteer. Baka may gusto kayong pagawa dyan at bigyan mo na lang ng cash kung gusto mo. Yun. Kaya nung natuwa si Madam Kathleen sa trabaho namin ni Glenn, tinulungan ako bahagya ni Glenn kasi nga kailangan umakyat sa alulod. Yun nga, pinakilala ni Madam Kathleen itong napakabuting doktor na ito. At dinala ka agad ako sa simbahan, sa St. Joseph the Worker. Isa po siyang debotong Catholic. Ang very inspiring na story niya, isa rin siyang Anglican noon, pero bumalik sa Catholicism dahil nakita niya ang tunay na relihiyon para sa kanya ay Catholicism. At ako'y umaayon sa kanya. Siya nagmulat sa akin kung paano napakabuti ng Diyos at dahil nakita ko sa kanya, napakababa ng loob niya. Nung nagsimba kami, bago kami, kasi inimbitahan nga niya akong gawin ko rin daw yung kanyang bakuran, na tulungan ko siya sa paglilinis ng bakuran niya dahil summer noon 2010. Pero simbahan muna ang una naming pinuntahan, St. Joseph the Worker dito sa Regina. Wala na po itong simbahan na ngayon. Ang huling pari dyan ng kaibigan kong si Father Dan Rafael. At naging magkaibigan kami ng todo. Na dahil napakabuti talaga eh. Una kong impression sa kanya, mababang loob. Hindi nga niya binanggit na siya ay doktor eh. Kay Madam Kathleen ko nang nabalitaan na. On the way na kami kasi nung panahon na yun wala pa akong sariling nagkaroon na rin ako ng sariling sasakyan noon, pero gusto niya na doon sa sasakyan niya na ako'y sumakay. At baguhan pa lang akong driver kasi May 2010 ako nagka-driving license dito sa Canada.
So nung umuwi na kami sa kanila after ng pagsisimba namin sa St. Joseph the Worker, sinabihan pa ako na binigyan niya ako ng mga tips sa driving at sinabi niya matagal siyang hindi nag-drive. Kamakailan lang daw siya nag-drive nung namatay ang kanyang asawang doktor na cancer doctor din. So maagang nauna sa kanyang asawang lalaki na doktor din, Chinese doctor. And then sabi niya sa akin, ito yung mga traffic lights dito sa Regina, pag-iingatan mo, yung tinaanan namin 4-way stop, siguro alam mo na yan, yung ganito. And then pagpunta namin, at pinakita niyo yung gagawin ko, ginawa ko na, at ang tools ko na hindi pa ako marunong masyadong mag-organize, halimbawa pagpuputol ng damo, ay nilalagay ko lang sa tabi ko, sabi niya, politely, next, sabi niya, gusto kitang bigyan ng pointers if you don't mind. So magalang na magalang. Sabi ko, yes. Ang tools na ganyan na hinawakan mo kanina, and then ibinaba mo, nilagay mo sa tagiliran mo, dyan sa malapit sa inuupuan mo, pwede makadisgrasya sa yan. Dapat yan nasa maayos na safe na lugar pag hindi mo na gagamitin. Kasi napuputol ka ng damo ng mga halaman ko, and then pag natabunan yan at natapakan mo, pwede kang ma-aksidente although mayroon kang sapatos. At talagang totoong-totoo yun. So, tinuruan niya ako on that early year ng bagong buhay ko dito sa Canada. And then, nung nag-break time kasi tanghali, may baon ako noon. Sabi niya, sige, pasok tayo sa loob. May anak ito, si Dr. Sandra, na isang doktor, na may anak itong na babae. Iisa lang ang anak nito. At nung after kong kumain, dahil gusto kong magsimula agad, mayroon akong natirang mga kanin pa sa aking baunan. Walang gatol na hinawakan ni Dr. Sandra yung aking baunan. If you don't mind, sabi niya, isusubo ko sa iyo to kasi butil pa rin ito, blessings pa rin ito ni Lord Jesus. So, sinubo niya sa akin siguro mga kalahating kutsara pa eh. And then hinugasan niya. Doon na nabuo ang aming pagkakaibigan at doon ako nailapit niya ng todo kung paano mamuhay bilang Kristiyano. And then, pagkatapos ng 2 buwan, dumating ang mag-ina ko rito. Pinakilala ko siya sa aking mag-ina at winelcome niya ng todo noong 1st December ng aking mag-ina rito. Nag-host siya ng little Christmas party sa kanyang bahay. Inimbita niya yung iba niyang mga kaibigang Pilipino din. And then, ang aking mag-ina at naibulong at naimbita niya yung kaibigan niyang magwa 100 years na nung panahon na yung nagkakilala kami. At nakatabi ako doon sa magwa 100 years nung lola na matalik kaibigan ni doktor. Ay sabi sa akin, alam mo ba yung kaibigan kong yan? Sabi niya, binansagan ko yung the walking saint, ang buhay na santo. Sabi ko, bakit mo nasabi yung lola? Dahil sabi niya, sa kabutihan yan. At talagang she lived by her faith. Pinamumuhay niya ang kanyang pananampalataya. Maraming tinutulungan yan pero hindi mo malalaman sa kanya. Malalaman mo lang sa mga ibang tao. Tulad ko, sabi niya, dahil ubod tanda na ako, hindi na ako nagdadrive. Pinagdadrive niya ako. Nagdadasal kami ng rosary sa bahay. At marami kaming pinag-uusapan about life. So nung nalaman ko din na ito palang doktor na ito na aktibo pa noon sa isang hospital dito sa Regina, ay ang kanyang kalahati ng kanyang sweldo ay dinodonate niya sa mga cancer patients. Wow! Alam niyo po ba, napakalaki ang sweldo ng mga doktor dito, lalo isang katulad niya na isang cancer
doktor. Specialist po siya eh. Pero hindi siya masyadong panatiko ng Western medicine. Naniniwala siya ang hindi naman sa pagkikriticize sa pharmaceutical, totoo naman talaga na magkakutsaba ang mga doktor at mga drug pharmaceutical companies na para to make money. So, hindi masyadong nagre-reseta ng gamot itong doktor na ito at napagtanto niya, sabi niya, kaya may sakit ang mga tao, lalo yung mga may edad na ng katulad ko, sabi niya, kulang sila sa mga taong kumakausap sa kanila. Kaya pag ako ang dumadalaw sa kanila sa ospital, kung siya ay nagra-rounds, ay walang ibang silang gagawin kundi magdasal. Kung alam niyang Katoliko, magdoro-rosary sila at bibigyan niya ng motivation. Pasasayahin niya, kakanta sila ng sabay-sabay. Kaya sumisigla yung pasyente. So, very, very great woman ito. Talagang tama yung lola na kaibigan niya, the walking saint. At ang isa pa na napakagaling ng kanyang ginawa sa buhay ko, noong 2011, nag-loan ako ng unang loan ko. Kasi ang unang sasakyan ko dito through sa aking classmate sa Bimali Catholic High School, kanyang second hand ay naibenta niya sa akin ng hulugan. So wala akong ganoon. Pero ang panganay ko na kailangan na mag-drive, na si Demi, ay dahil pumapasok sa eskwelahan, kailangan na may sariling sasakyan. So nung nag-loan kami, nabalitaan niya, sabi niya, magkano naman ng tubo niyan? Sabi ko, mga papatak din ng ilang libo pong dollar, Doc eh. Sabi ko sa kanya, sabi niya, okay. Sama ako sa'yo bukas. Sabi ko, bakit Doc? Basta samahan mo ko bukas. Doon sa pinag-loanan mo ng sasakyan. Yun, kasama pa nga anak ko si Demi. At binayaran niya ng buo. Hindi naman brand new yung sasakyan, pero nagkakahalaga ito ng $15,000 Canadian dollars 2011. So hanggang ngayon yung kotse na yun, SX Suzuki 2009 ay ginagamit ng aking bunsong si Dave. Matagal na ginamit ng aking panganay na si Demi. At yung 15,000 na yun, hindi pinabayaran sa amin. Saan ka makakakita ng taong ganun? At sabi niya, nung sabihin niya sa akin yun, it is between you, me, and God. Kaya lang nalaman nga ni Demi saka ng aking Rena Rosa dahil kasama sila nung bumili. Pero nung ipinropose niya yung check na yun na para pambayad ng buo, wala na kaming utang na hulug-hulugan monthly, ay it is between you, me, myself, and God, sabi niya. Walang dapat makaalam yan. Kaya lang sabi ko sa sarili ko, kailangan ko lang i-share sa mga kaibigan ko ito. Sabi ko sa isip ko, kasi napakabuting tao. Pero para sa kanya, kaya nga hindi ko binabanggit ang pangalan niya, mga kapanalig, dahil very, very private person ito. At magkasunod halos ang birthday namin. September 26 siya, ako ay September 29. At bawat taon, binabati niya ako ng happy birthday, Nick. Madalas ako nakakalimot sa kaibigan ko ito eh. Super busy ako. Tutok ako sa ginagawa ko. Kaya talagang nung nabalitaan ko kanina, lumuha ako talaga ng todo eh. Kasi talagang isang at pinasalamatan ko pa noon yung nasa Job na scriptures, blessed be the name of the Lord, dahil pinahiram niya ako ng isang napakabuting tao. At nangailangan nga rin ako ng pera nung 2014 na kailangan ko umuwi ng Pilipinas. Hindi nag-hesitate na bumunot ng
$3,000 at sabi niya, bawal ulit. Wow, napakabuting kaibigan. At 2 months ago ay kasi nakikita kami lagi ito sa simbahan, sa Holy Child Church. Marami siyang simbahan pinupuntahan dito sa Regina, pero isa sa sinusuportan niya ng todo ay Holy Child Church na malapit sa kanyang tirahan. At binigyan niya ako ng pipino. Sabi niya, bigay ito ng mga kaibigan ko. Hindi ko maubos. Kaya naisip kita, kaibigan, sabi niya. Kaya, siyempre, napapasalamat ako ng todo talaga sa Panginoon dahil napakabuti ng Panginoon. Ang kanyang goodness ay umaapaw talaga. Pagka-daan na ng Panginoong Hesus ang iyong dadaanan, bibigyan ka niya ng mga taong tulad nitong doktor na to na mababa ang loob. Diba? At ang isa pang idadagdag kong kwento about dito sa doktor nito, nagkaroon din ng na-diagnose din siyang cancer, ang tawag dito, breast cancer. Pero talagang matatag itong tao na to. Praise the Lord! Sabi niya, nung nabalitaan niya, meron siyang trace na breast cancer. So, pinatanggal niya. Sabi niya, praise the Lord! Kasi ito na yung pagkakataon na ako yung magre-retiro. At praise the Lord! Hindi ito umusbong sa aking anak na babae na nasa Amerika at aking kapatid nasa Ontario. Praise the Lord, sa akin niya ibinigay dahil alam niyang kakayanin ko. At pagkatapos ng naoperahan, pinatanggal niya yung kakabila niyang breast, hindi ko alam kung kanan o kaliwa, ay nabalitaan ko na lang sa aming kaibigan si Kathleen dahil nagpa-heart surgery ang kanyang asawang si Dr. Deboraj. Sino? Guess, sino ang nag-volunteer para mag-drive? Itong doktor na ito, mga kapanalig, siya pa nag-drive na bagong opera sa DD. Pero nag-serve. Wow. Napakagabuting tao ito. Pinupuri ko ng todo ang Panginoon. At sinishare ko sa inyo, mga kapanalig, dahil para ma-inspire tayo. Kasi pag talagang daan ni Lord Jesus Christ ang dadaanan natin, ang Holy Spirit ay gagawa ng paraan para patibayin tayo. Tatawagin niya rin yung mga katulad nating dumidiretso na ng daan. Hindi man perpekto, pero dahil alam naman ng Diyos na tayo ginawa niya sa putik, lagi niyang tanda yan eh. Pero dinideklara lagi natin sa pasimuno ni King David sa Psalms na we are fearfully and wonderfully made. Huli kong nakita tong doktor na kaibigan ko, nagsimba kami na alas 7 kasama namin si Donna. Pero pagkatapos nun, hindi na kami nagkita. At huling email niya sa akin ay Thanksgiving Day, October 8. So, nung magsisimba kami ng asawa ko, 11 a.m. usually, ay minsan 9 a.m. nakapagsimba kami, nagkita kami. Wala na si Doc, sabi ng asawa kong si Rena Rosa ko. Oo nga, baka sa ibang araw siya nagsisimba or sa ibang simbahan kasi halos lahat ng simbahan sa Regina pinupuntahan niya dito eh. Lalo na ang Holy Cross at ang St. Anthony Church, Blessed Sacrament, yan yung mga... At siyempre yung St. Mary's Church na Pilipino na ang pari ngayon dyan. So, papuri sa Panginoon. Blessed be the name of the Lord, mga kaibigan, mga kapanalig. God is forever in control, kaya ma-inspire tayong gumawa ng kabutihan. Hindi tayo nag-iisa. Gumraduate man ang aking kaibigan na ito, ay alam kong kapiling na niya ang ating Panginoong Hesus kasi napakabuting tao ito. Talagang very simple na tao. At very, very, very helpful na tao. At nung matagal-tagal kami naglinis sa bahay niya, nung nag-retiro na siya, siya na raw,
I think that was 2019 or 2019, hindi na kami naglinis sa bahay niya. Siya na. At nung kami naglilinis mula 2011 sa bahay niya, maraming mga thank you cards sa kanyang mga aparador na estudyante. Dok, salamat po sa ganito. Kaibigan, ganito, salamat sa ganitong tinulong mo. Wow. Talagang napakaraming thank you cards doon sa kanyang mga cabinets. Hindi niya para ipagmalaki yun, kundi talagang para maalala niya rin, naalala siya ng mga tao. At ang isa pa na gusto kong i-share sa inyo, nung siya ay nagsasabing dahil hindi siya masyadong nagluluto, na winter noon, sabi niya, it would be nicer, Lord Jesus, na makahigop ako ng mainit na sabaw. Kaya lang hindi rin ako masyadong nagluluto niyan. So, thank you sa mainit na sabaw, sabi niya. And then, nagti-treadmill ito halos araw-araw eh. At may napakagandang garden ito. Ito ay naging retirement niya eh. Naging abala siya sa pag-garden niya. Napakagandang garden. And then, alam niyo nangyari? Sabi niya, it would be nicer, Lord Jesus, na mayroon akong mainit na sabaw na mahigop. After 45 minutes or less than an hour, mayroon siyang kaibigan kumatok, nag-doorbell, patapos na siyang mag-treadmill. I just think of you, Doc, na itong niluto kong sabaw, napasobra, so share ko sa iyo ito. Wow! Sabi niya, praise the Lord! Sinabi niya na nag-isip ako kanina ng sabaw dahil malamig. At hindi naman ako marunong magluto niyan. Sabi niya, pero God provides. Wow! Papuri sa Panginoon. So that's it, ang munti kong trivia sa aking doktor na kaibigan na pumanaw nung Miyerkules. At hindi ko pa alam kung ano ang dahilan kung bakit siya pumanaw. Kinuha na ni Lord. At malalaman ko sa mga ibang araw kung kailan ang funeral. Talagang blessed be the name of the Lord. Ituloy po natin mga kapanalig ang ating episode 92. The best kong itatalakay sa inyo muna bago yung episode 92 ng libro ni Sarah Young, Enjoying Peace in His Presence, Jesus Calling. Allow me, mga kapanalig, na banggitin ko na kagad yung pangalawang part ng Moses and the Law of Sacrifice. A leader must give up to go up. Dahil ang kaibigang mong doktor na ito ay talagang magiting na leader at talagang naunawaan niya ang a great leader must give up in order to go up. Ang tanong sa part 1 ay, what price are you willing to pay to become a more effective leader? Pag nilay-nilayan po natin yan, mga kapanalig. Ito po ang number 3, kasi binanggit na po yung dalawang ang Panginoon ay minolde. Yes, minolde si Moses. At 4 po, nabanggit na po yung dalawa. Moses was alone with God, number 1. Number 2 po ay Moses was honest with God. And then number 3 po, dito po sa second page, part 2. Number 3, Moses was hungry for God. Tanong ni John C. Maxwell dito sa kanyang librong the Maxwell Leadership Bible, 800 lessons sa Bible na ito, kaya napakakapal nitong libro na ito. Tanong, what does it take to make someone really hungry for God? Ulitin natin, sabayan niyo ako mga kapanalig. What does it take to make someone really hungry for God? Allow me na magpatuloy sa sulat ni John C. Maxwell.
It is different for each of us. Some desire to know God even from childhood. A personal tragedy may realign the priorities of others, and some never turn to God. Magkakaiba ang mga paraan ng Diyos kung paano niya tayo hihipuin. Pero yung ibang mga tao, never sa kanilang buhay, kahit na sila ay pumanaw, ay hindi nila kinilala ang Diyos. For Moses, sabi ni John C. Maxwell, it took 4 decades in the wilderness. Kasukalan ang wilderness. Kasukalan. 40 years na nandun, nagseminaryo si Moses. Pagkatapos tumakas sa Egypt dahil pinagtanggol niya ang isang alilang Israelites dahil dugong Israelites ito nahabag sa pang-aapi. Napatay niya yung isang Ehipto na sundalo or alagad ng hari ng Pero tumakas dahil eventually nakilala kung sinong pumatay dun sa sundalo ng hari ng Ehipto at itinuro si Moses. Kaya nagtago 40 years ang inilagi ni Moses sa kasukalan. Could Moses have given up all hope of doing something worthwhile with his life before God finally spoke to him? Napakagandang tanong. Probably so. A person can't be stoutly a silent N, very firm or very strong. Ang spelling po nitong stoutly ay S-T as in total, A, apple, U, universe, N, Nancy, C, Charlie, H, house, L, love, and Y, Yolanda. A person can't be stoutly self-reliant and hungry for God at the same time. Number 4, Moses was broken by God. God did not force him or his will on Moses. Hindi pinuwersa ni Father God si Moses. At dahil alam niyang mayroong will na ibinigay niya sa atin lahat. God waited for Moses to willingly come to Him. Hinayaan ng Father God in heaven na nagantay siya ng matagal para kay Moses para dumating yung panahon na yun na si Moses ay handang-handa na willingly come to Him. Him ay si Father God in heaven po yan. When the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. Exodus chapter 3 verse 4. Once Moses had turned to God, he could be broken. Ito po ang pagdidiin ni John C. Maxwell about brokenness. Ito po. Brokenness involves 2 things. Number 1, removing inappropriate pride and self-reliance and building healthy. Tinatanggal ng Panginoon ng mga hindi suitable na kayabangan ng ating katawan at mga self-reliance para makapaggawa ng healthy relationship, which is God-reliance. God tamed Moses. Pinatameme ni Father God in heaven si Moses sa self-reliance and pride in the desert. So, naging tahimik ang buhay, super tahimik mula sa palasyo na magulo, maingay, maraming tao. Ay ito halos na mag-isa kasama ang kanyang mga pinapastulang mga animals. But to create trust, he had to break the man's fears.
Moses dealt with different kinds of fear in his encounter with God. Ano-ano po ito? 4 po. Ito po yung naging pakiramdam ni Moses nung siya ay tinawag na. Number 1, fears concerning himself. Moses doubted his own value. Exodus chapter 3 verse 11. God responded by assuring Moses of his purpose. Number 2, fears concerning God. Moses feared and who God might be. He wanted to know his name and character. Exodus chapter 3 verse 13. God responded by overwhelming Moses with his presence. Pangatlo, fears concerning others. Moses then worried about how God's people would respond. Exodus chapter 4 verse 11. Hadn't they already rejected him? God responded by demonstrating his power and commitment. And then panghuli, fears concerning his ability. Nagtatakot si Moses sa kanyang abilidad, sa kanyang abilidad. Moses doubted himself. Yan po ang kalaban natin, doubt. Pinagdududahan natin ang ating sariling kakayanan. Nakita ko sa sarili ko to, nakita ko rin sa iba ito. At ito ang magiging kalaban natin. At mayroong dalawang silent partner yang doubt. Ito po ay indecision at takot. Kung nasa ng isa, nandoon ang tatlo na yan. At tahimik silang sisirain ang buhay mo, kapanalig. Doubt, I call it IDF, indecision, doubt, and fear. Sa paliwanag ni Dr. Napoleon Hill sa Think and Grow Rich. Maging noong pa man, talagang kalaban na ng tao ang doubt. With his willfulness broken, his fears overcome, and his purpose reaffirmed. Moses finally placed himself in the hands of God. Nung napagtanto na ni Great Deliverer Moses ang kanyang ang purpose ng Panginoon para sa kanya, at ni-reaffirm ni Father God ni Father God in heaven sa kanya yan, ay finally natanggap ni Moses ang kanyang magiging papel na pinapagawa sa kanya at sumunod ng todo-todo itong si Moses. Ito pa ang pagtatapos ni John C. Maxwell. Life is filled with trade-offs. Ang buhay ay punong-puno ng mga kapalit. Kapalit nito, kapalit noon. But, sabi ni John C. Maxwell, you can trade up only if you have something to sacrifice. Pero, makakapag-trade ka lang o para makipagpalitan ka kung meron kang isasakripisyo. Moses had to sacrifice his status and his material possessions to get prepared for his life purpose. Sinakripisyo lahat ni Moses ang kanyang mga material na ari-arian, ang kanyang possessions para maiprepara siya ng Panginoon sa kanyang dakilang purpose para isalba ang mga Israelites na daang libo nang naging alipin ng Ehipto. And then, to fulfill it again, he had to sacrifice. The second time he relinquished po ay bumitaw. The second time he relinquished the security and safety of security ay pagkamahirap unawain in the desert to return to his boyhood home, Egypt. If you desire to lead, sabi ni John C. Maxwell, if you hope to find and fulfill the purpose for which God created you, then you must have something to give. Keep growing
and building your personal assets and hold lightly the things God gives you. And remember, you may need to sacrifice them at any time to answer His call. Kung ang nasa mo ay mga pangunahan ng mga tao at ang mapuno ka ng pag-asa at mapuno ka ng mga rason na pinuno ng Diyos ang isipan at kalooban mo, then meron kang ibibigay sa mga tao, meron kang pwedeng ialok para makapagdagdag ng value sa mga tao. Ang inganyo ni John C. Maxwell sa atin lahat, manatili daw tayong lumago at gumawa ng mga personal assets, ano man yan, kaya lang, huwag nating hahawakang mabuti. Hawakan lang ng magaan, na bigay naman ng Panginoon yan, at tandaan daw, yung mga binigay sa iyo ng Panginoon, na karangyaan, anumang mga binigay sa iyo ng Panginoon ay pwede mong isakripisyo yan kung kinakailangan. Amen. Ito na po ang episode 92. I am molding your isip at nililinis ko ang iyong puso. Pinagsama kong English at Tagalog, mga kapanalig. Episode 92. Saan po binase ni Sarah Young itong mga mensahe, napagandang, powerful na mensahe ni Father God sa atin, ni Lord Jesus Christ, ay nasa Psalms 89 verse 15. It says, "Blessed are the people who knows the joyful sound. They walk, O Lord, is the light of your countenance." Ang pangalawa po ay nasa 1 John. Si John the Beloved ang sumulat po niyan. 1 John chapter 3 verse 19 hanggang 20. 1 John chapter 3 verse 19 hanggang 20. It says, "And by this we know that we are of the truth, and shall assure our hearts before Him. For if our heart condemns us, God is greater than our heart and knows all things." Then pangatlo po, nasa Jude. Napakagandang Jude na aklat na maiksi pero malaman. Ito po ay nasa 24 and 25. Wala pong chapter kasi ano po ito? 25 verses po ito. Itong the book of Jude. Nasa verse 24 hanggang 25, it says, "Now to Him is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. To God our Savior, who alone is wise, be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen." Panghuli po, nasa Psalms chapter 41 verse 12. Balik tayo sa Psalms. Verse 12, it says, For innumerable evils have surrounded me, my iniquities have overtaken me, so that I am not able to look up. They are more than the hairs of my head. Therefore, my heart fails me. Binigo ako ng aking puso.
Ito na po ang napagandang mensahe ng ating Panginoong Hesus sa ating lahat, mga kapanalig. Focus your entire being on my living presence. I am most assuredly with you, enveloping you in my love and peace, while you relax in my presence. I am molding your mind and cleansing your heart. Diyan po hinangon natin ng pamagat na I am molding your isip at nililinis ko ang iyong puso. Cleansing, nililinis or binabanlawan. Pero mas nanunood pagka nililinis. I am recreating you into the one I designed you to be. As you move from stillness into the activities of your day, do not relinquish your attentiveness to me. If something troubles you, talk it over with me. If you get bored with what you are doing, fill the time with prayers and praise. When someone irritates you, don't let your thoughts linger on that person's faults. Gently nudge your mind back to me. Every moment is precious if you keep your focus on me. Ulitin po natin ang sabay-sabay, mga kapanalig. Every moment is precious if you keep your focus on me. Pagdidiin ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, mga kapanalig. Any day can be a good day because my presence permeates all time. Permeates all time. Ito na po ang ating pagninilay-nilay, mga kapanalig. Ang molding ay hinubog. Enveloping ay binabalot. At ang permeates ay ito po, tumagos all the time. Isentro mo ang iyong pagkatao sa pamumuhay sa aking presensya. Yan ang pagdidiin ni Lord Jesus Christ, mga kapanalig, sa atin lahat. Isentro mo, i-focus mo ang buong pagkatao mo na ipamuhay mo ang buhay mo sa aking presensya. Sinisiguro ko sa iyo. Yan ay, ang aking presensya ay sumasayo. At binabalot kita ng aking pagmamahal at kapayapaan. Habang ikaw ay nagre-relax, paisi-isi sa aking presensya. Dahil I am molding your isip, hinuhubog ko ang iyong isip at nililinis ko ang iyong puso. At I am recreating you. Ginagawa kitang muli, anak, sa isang tao na idinisenyo ko na maging. Sa paglapit mo, sa pagpunta mo sa stillness, which is katapatan, sa mga aktibidades ng buhay mo sa araw na ito, huwag kang bumitaw sa pag-aasikaso sa akin, sa pananatili sa akin. At pagka may bumabagabag sa iyo, sabihin mo sa akin, makipag-usap ka sa akin. At kung ikaw ay nalulubay sa mga ginagawa mo, punuin mo ang oras mo ng pagdarasal at mga praise, mga pasasalamat at papuri sa akin. Kung mayroong nagbibigay sa iyo ng iritasyon na ikaw ay binabagabag ng
maging magandang araw dahil sa presensya kong nag-permeates, tumatagos sa lahat ng panahon. God is forever in control. Maraming salamat. 50 minutes mo na po ito. Saka na po natin babanggitin ang mga happy to serve messages nila Kuya Romy. At paumanhin muli dahil wala na po tayong oras kasi nga hanggat mari nilimita natin sa 50 to 51 minutes para madaling may send sa ating kapanalig na si Sister Jean. Shoutout kay Blake, kay Gio, kay Keron, kay Eseng, kay Kuya Romy at sa lahat, pati kay Ryan, kay Ate Mayet, kay Camille. Maraming salamat po muli. Bye-bye now. God bless.